At pagkatapos ng almost 3 hours na paghihintay sa bagong silang sa Camarines Norte. Tapos biyahe, almost 20 hours na rin. Dito na ako sa Calauag, Quezon. Magbibigyan na. Yan. Thank you sa team ni Marcos at kay Ranch at sa commander ni Marcos. Sa lahat po ng supporters at sa lahat po ng supporters po ni Marcos na sumusuporta sa akin, maraming po salamat. At yun din po, maraming salamat din sa mga taga-subaybay namin dyan sa Camarines Norte, sa Radio Veritas. At yun po, may mga nakakausap tayo na followers natin o mga taga-pakinig, taga-panood sa Radio Veritas. Kaya nagpapasalamat po kami dahil hindi niyo kami iniiwan. At yun din po, maraming salamat din po sa pagpapaunlak na panayam mula kay Father Tiberes ng Black Nazarene and St. Lucy Paris sa Kapalungga, Camarines Norte. Salamat, maraming po salamat sa inyo. At iwan na po yung kasama ko, nauna na ako. Then after a days lang din, may mga pupuntahan ako, ay posible na kasunod na rin sila. Ayan po kayo. Sa lahat po na sumuporta kay Sir Marcos sa TV, sa pamagitan po sa pagtulong kay Nanay Hisen at kay Rowena. Maraming po salamat sa inyo. Dapat tulay na pagtulong po nuwa ang padaman ninyo sa pamagitan ng inyong pagmamahal sa kanilang mag-asawa at hindi po sa mga tinutulungan ng mag-asawa at ni Rams sa kanilang mga babahay. At sa mga susunod po, sana patuloy pa rin magkatulungan ang bawat isa para po sa pagtatagpo ng mga pamilya. Napakahalaga ang pagtatagpo ng mga pamilya na kung saan ang matagal na nagkakalat. Mamaya po ulit, update naman tayo sa bahagi po ng Lucena City kung ano po yung kukentuhan, tingin natin kung ano naman ang kalagayan. Kung anong kalagayan, tingnan natin kung ano mga produkto ang nakikita natin sa Niyug-Yugan Festival. At yun nga po, kulang na rin ang oras ng iyong lingkod para makipagkwentuhan sa Governor ng Quezon, kay Dr. Hilindan. Yun yung sana sa mga susunod na lang. Dahil bukas po, mayroong panibago na namang schedule. At tuloy-tuloy po tayo na maglilingkod sa pamagitan po ng kakayanan na pinagkaloob sa atin. Hindi po hanggang sa mga susunod at tabayanan ninyo ang aming pakikipagpintuhan pa rin. Yan, narito na tayo at sinusundo ko na si Ate Rowena at uuwi na kami. Bawasan na natin yan. Wala natin pwedeng bawasan yan. Alin natin sa mga manginginom dyan. Aba, bigyan mo sa akin ay. May walis ka sa salamat ha. Walis. Ready na sa Nanay Rowena. Kamusta naman ang hindi makapakasaba ko sa budget ay ang kuwan ang mangyayari. Siguro ang mapirma ng aking kuwan ay ano yung duro? Ano yun? ATM. Ha? ATM? ATM. Ay ano po yun? Anong... Ay, papipirmahin ako doon. Eh, ako kasama ni Nini sa producer at sabi sa akin, mama ko lang, hindi muna. Aba, paano ako makakasama?
Para saan yung ATM na yun? Oo, sa senior. Bakit nasa Burgos yung senior mo? Dito ay, kasama nga ako nung sa Burgos at mabakasi nga. May kailangan kang pirmahan. Ganyan. Nagets ko na. Kinakailangan mong, ihatid ko na lang kayo. Ha? Ganyan. Okay. Okay lang, hiya mo. Kailan ba kami pwedeng ihatid sila doon? Kung ano sila? Anytime? Anytime, basta message muna sa akin mga 1 week before. Kasi may mga bisita rin po ako. Sa atin mag-assist man lang. Okay. Sige, Ang balak sabi lang namin, sila sa ang akin. galawan, ang balak namin, kung kami makasama sa kanila, ay PR na. Dahil yung PR. Oo, sayang yun. Opo. Sayang, tama. At malapit na po kayong mag-payout ngay kasi yun ay mayroon po kayong payout. Ngay mayroon kayong payout ngayon. Kasi sa amin ang payout ay August 17. Magkakaroon kayo ngayon mag-update at kayo sa ano nyo ha. Update ko rin kayo at ako magtatanong ano. Sasama muna ako madali doon. Sabi ko kay Nini, mabalik din ako. 4 na ako. O ba't naiyak si Nanay Rowena? Nakatalikod lang. Nakatalikod lang, pupunas ng mata. Ayaw sasama si nanay ngayon? Sasama nga ako niyan, sabi ni Doro, sumama na nga ako. Makakalitan ko yung manugang ko. At nakita. Kaso nga lang Sabi ni magpipirmahan. Doro, bumalik ka rin anak, mapiyaw tayo. Ay sabi ko kaya gumagdalinin siya pagpunta ng sabi din sa akin, wala niya ako isip pa sa pagkukunong isip. Ano ba ang ATM ba ano? Sino bang kailangan pumirma? Ikaw? Ako sana ay sakto lang ako maalis ako nga. Oo. Diin lang ang gawa ko doon. Paano yung payout mo? Ay ewan ko lang. Hindi ko maintindihan. Opo ka kayo, sakay kayo. Nagugulong si Nanay Isip. Naguguluhan ako sa buhay. Sige, ganito na lang. Kung ngayong kailan siya? 17? Yung possible? Sa amin kasi 17 eh. Kung possible magkaroon ng 17, antayin mo muna yung 18 kahit 19. Isasabay na namin kayo. May mission kami sa Lucena. Tama-tama, sakto pala. May mission kami sa Lucena. May kami ng tulong doon. Kailan na ito? Pwede kayo Abi, ngayon. Ano? Or iiwanan muna kita dito. ano ba? Or isabay mo lang nanay. Ha? Ayun. Tama ba? Ako lang. Final decision ba yan? Nanay? Sige, sumagot ka po para kasi Pwede na rin po sir kung... baka gusto mo rin makasama pa yung mama mo ay. Oo. Kung gustong maunahan sir, ready. Sige. Kung si sir ay okay lang sa kanya kasi siya may handle sa'yo. Pamasahe. Basta. Pag ako iniwanan ng sir, bababagin ko pag uwi na sir. Hindi nga kung kasasabay ka na ngayon or isasama mo ni si nanay. Ano ba ang plano mo? Kasi bukas ako ay meron akong talk sa... Kailangan niya kasi makabalik. Oo. Kung gusto mo mag-expend pa ng time sa mama mo, ikaw bahala. Ikaw nasa desisyon yung dalawa yan. Ano naman gusto mo? Sasabay tayo sa sir. Ayaw ko Kaso nga lang yung ATM niya. Oo. Tapos yung possible na pwede niyang ma-pay out. Ay, Sayang yun. sabi naman ng nung leader nila dito sa senior, ay ngayong sila may PM. Yung sa ATM, paano daw? Ay, pwede naman daw po yata pumirma ang tiyo. At si mama naman ay hindi marunong magpirma, diin lang gamit niya. Ano yung DN? Diit. Diit lang. Okay. Yung thumb mark. Yun ang gamit. Pag-desisyon na ninyo, pag-usapan ninyo ng maayos, ha? Kung ano yung plano ninyo talaga. Para hindi kayo maguluhan. Pag-isipan nyo muna at kami willing kami mag-waiting sa inyo sa final decision ninyo. Ano? Si Tatay Doro ba okay lang dito? Kaya ba niya? Sino nagluluto sa kanya? Ako masahe nga ay. Unahin muna ang problema niyo. Paano? O di, ano ba? Pagayin ninyo kita. Amin. Okay, pero kung kayo ba dito, tatay, okay lang ba kayo dito? Ako? Sino magluluto sa'yo? Kaya mo pa ba? Hindi ko matiyan. Kasi kuminsan nahihingati ako. Parang lulungawin. Nasakit dito yung kinakagat ng puso ko dito. Yun lang kasi iniisip ko kay tatay. Kasi tatay nung nakaraan. Nung andito na... Pagkatapos ng almost 3 hours na paghihintay sa bagong silang sa Camarines Norte. Tapos biyahe, almost 20 hours na rin.
Dito na ako sa Calauag, Quezon. Magbibiriyan lang. Yan. Thank you sa team ni Marcos at kay Ranch at sa commander ni Marcos. Sa lahat po ng supporters at sa lahat po ng supporters po ni Marcos na sumusuporta sa akin, maraming po salamat. At yun din po, maraming salamat din sa mga taga-subaybay namin dyan sa Camarines Norte, sa Radio Veritas. Yun po, may mga nakakausap tayo na followers natin o mga taga-pakinig, taga-panood sa Radio Veritas. Kaya nagpapasalamat po kami dahil hindi ninyo kami iniiwan. At yun din po, maraming salamat din po sa pagpapaunlak na panayam mula kay Father Tiberes ng Black Nazarene and St. Lucy Paris sa Kapalungga, Camarines Norte. Salamat, maraming po salamat sa inyo. At iwan na po yung kasama ko, nauna na ako. Then after a days lang din, at may mga pupuntahan ako, ay posible na kasunod na rin sila. Ayan po kayo. Sa lahat po na sumuporta kay Sir Marcos sa TV, sa pamagitan po sa pagtulong kay Nanay Hisen at kay Rowena. Maraming po salamat sa inyo. Dapat tulay na pagtulong po nawa ang padaman ninyo sa pamagitan ng inyong pagmamahal sa kanilang mag-asawa at hindi po sa mga tinutulungan ng mag-asawa at ni Rams sa kanilang mga babahay. At sa mga susunod po, sana patuloy pa rin magkatulungan ang bawat isa para po sa pagtatagpo ng mga pamilya. Napakahalaga ang pagtatagpo ng mga pamilya na kung saan ang matagal na nagkakalayo. Mamaya po ulit, update naman tayo sa bahagi po ng Lucero City kung ano po yung kukentuhan, tingin natin kung ano naman ang kalagayan. Kung anong kalagayan, tingnan natin kung anong mga produkto ang nakikita natin sa Niyug-Yugan Festival. At yun nga po, kulang na rin ang oras ng inyong lingkod para makipagkwentuhan sa Governor ng Quezon, kay Dr. Hilindan. Yun yung sana sa mga susunod na lang. Dahil bukas po, mayroong panibago na namang schedule. At tuloy-tuloy po tayo na maglilingkod sa pamagitan po ng kakayanan na pinagkaloob sa atin. Hindi po hanggang sa mga susunod at tabayan ninyo ang aming pakikipagpintuhan pa rin sa inyo. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalagit po sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay kayo ay ipapasyal ko o ipapakita ko sa inyo ang isang napakaganda rin likha ng Panginoon, ang kabundukan o ang bundok Banahaw o Mount Banahaw. Ito po ay matatagpuan dito sa bahagi ng Lucban, Quezon, itong ating kinakatayuan. At ito po ay sakop ng 1st District ng Quezon Province. Malaki po ang ambag nitong kabundukan ito sa ating mga kapatid na mga magsasaka, mga magugulay, dahil nga sa ganda ng lupa dito, sa taba ng lupa nito, at ito ay dulot ng bundok Banahaw. Ito nga po ang isa po sa mga produkto dito na marami ay sa mga gulay. Ang laman po ng bundok, yung crater niya, ay tubig po. Kaya dapat itong naiingatan. At patuloy na napapahalagahan ng bawat isa.
May mga umaakyat po dito sa bundok nito. Pero yun nga, sana ma-manage din ng maayos. At dito po naman marami din mga tagapagtanggol sa kabundukan ng Banahaw, lalong higit po ang bawat LGU. Katuwang po ang mga taga-tanggol kalikasan. Ito po ang bundok Banahaw. Dito po sa Lokban, Quezon, dito na rin yung matatagpuan ang main campus ng Southern Luzon State University. Kaya doon sa mga nag-aaral dito talaga na mai-enjoy ka na sa klima dito at gayon din po sa pag-aaral. Nalanggit kung kayo ay mga naging scholar. Pero kapag pumasok naman sa SLSU, automatic naman kapag nakapasa ay scholar ng bayan. Kaya lang siyempre, kinakailangan din ng puspusong pag-aaral. At syempre po kung gusto po ninyo na makita itong site na ito at gusto niyo mag-stay dito sa Lokban, Quezon, pwede po ninyo akong kontakin para po pwede kayo dito mag-stay. Mura lang ang kanilang lodging dito. Ang ganda po yung kanilang kawarto, ayos pong kwarto, tapos yung may laruan pa dito. At syempre po, malapit lang din po dito yung Kamay ni Jesus. Pwedeng lakarin. Lagi po natin tatandaan, kinakailangan na lagi ingatan ang inyong kalikasan. Sabi nga, kung pinaghahandaan po natin ang kinabukasan ng ating mga anak, kinakailangan din natin paghandaan ang kalikasan o alagaan ng kalikasan para din sa magandang buhay na inyong mga anak. At ito po papakita ko sa inyo ang kanilang lodging. Yan, may basketballan pag pwede kayo maglaro. At ito ang kagandahan dito, itong overview. Message lang po kayo pagka gusto nyo mag-stay sa Lokban, Quezon at makita itong kabundukan ng Banahaw. Don't forget po to subscribe at like and share po. Thank you po, thank you. God bless. Malapit na daw. Sabay na lang kami sa mga bababa. Bumaba mo na rin ako. Di bababa na rin kami lang. May ibenta na namin si Kaka dito. Almost 3 hours to travel. Then pagkatapos po namin travel in 3 hours. Ito po tayo. Ito, oras lang na mag-end. Travel again. Bukas ulit. Tsaka lang din nakatayo.
magandang gabi po. Magandang gabi na sa inyo lahat, sa ating mga kaibigan, sa mga kaibigan po, bagong kaibigan, mga subscriber, at sa ating po mga followers sa aking Facebook, sa Bautista, at ganyan po sa aking YouTube channel, Sander Bautista the Explorer. Magandang gabi po sa inyo lahat. Dahil mag-update lang po ako pagkatapos ng travel. Kahapon po ay galing kami kay Nanay Isin at kay Ate Rowena. At nagdesisyon po si Ate Rowena na maiwan muna doon at may aasikasuhin pang papel si Nanay Isin. At gusto ni Nanay Isin na sumama sa Bordeaux, Quezon, at ito nga po ay kailangan din bumalik. At pag-uusapan pa rin po namin, ang una po namin usap ay ihahatid nila Sir Marcos, si Nanay Isin at saka si Rowena, para pagbalik din nila Sir Marcos ay kasama na si Nanay Isin. Pero wala pa pong painausap ito at mag-uusap pa rin po tayo, mag-uusap pa rin po sila. Baka bukas mag-uusap sila. At kanina lang po, pagdating po dito sa bayan ng Infanta Quezon, sa Dinahican, ay pagkatapos ko pong mag-talk sa mga grupo ng mga mangingisda, ay nagtawag po si Ate Rowena at yun po, gusto daw makausap nila si Marcos TV Channel, ang grupo, para po maiplano na rin kung kailan ang uwi nila at naayos kaso na po ang papel. At yun po, nagpapasalamat po ako sa mga nakasabay ko po sa bus. Una, sa naghatid sa akin kay Sir Marcos at kay Kuya Ranz, yung pasupport po, lagi pong pasupport sa kanila. At yun po, sa tagal ko, naghintay po ako sa Bagong Silang. At ako ay nakaalis na sa Bagong Silang, 2:30 ng hapon. Tapos, yun din po, pagkatapos ko po nakasakay na ako, nagbiyahe na puntang Lucena. Unexpected kasi po, iniisip ko kung saan ako tutulog. Kung maglo-Lucena ako, mag-hotel ako. Tapos, yun, nag-message ako doon sa aking pinsan at sa kaibigan ko kay General. Sa kaibigan ko na doon na nilarahan yung aking pinsan, kay General Blasina, na doon ako makikitulog. Ang problema ko, paano pumunta doon? Dahil baka wala na sasakyan. Tapos yun, nagpapasalamat ako sa aking nakalapit na sa bus. Yun, nag-offer ng pagkain. Kumain naman ako siya pag nahihiya rin po naman. Tapos, yun, nagkakwentuhan kami kung saan siya galing. Siya daw ay galing sa Dait. Si Miguel. Galing daw siya sa Dait at sana daw ay akala doon niya ay makikita nila si Rab, Kalingap Rab. Ay wala naman doon. At yun din, kakwentuhan kami. Tapos yung pala, nanonood din, nakita niya yung vlog ni Marcos TV channel. Tapos kasama ako. Ayun, natuwa siya. Sabi, kasama ito ni Kalingap Rab. Yan. Yun po, nagkakwentuhan. Yun, nagkasabay kami. Muntik na makalampas sa Lucena. At yung sinakyan namin ay biyaheng Cubao. Yun, after noon, bumaba kami sa Kalumpang. Tapos nagpahatid kami sa tricycle. Sumakay kami sa e-jeep. At yung binaba ako doon sa hospital. At sinundo na lang ako. Then after noon, yan, nagtulog. Almost 11 p.m. na rin natulog or nagising ng maaga. At yun, may mga tiningnan. Nagtingin ako, pinagmasdan ko ang kagandahan ng bundok Banahaw, ang Mount Banahaw. At pagkatapos noon, kumain ng almusal. At yun nga, may kinailangan makabiyahe. Pero almost 10
10 a.m. na wala pang biyahe. At kinakailangan ko makarating talaga ng alauna pero hindi na talaga kaya. Tapos nung nakasakay ako mga 11 a.m. Tapos pagdating 11 a.m. sa Lucban, Quezon, to Pagsanghan, nakaupo ako sa isang ordinary bus. Pag sina-ordinary, talagang walang ganito. Tapos pagdating ng Pagsanghan, Laguna, Tupami, Laguna, nakatayo lang ako, naku po, dahil kinailangan kong tumayo dahil nga yung kalapit ko, yung nakatayo buntis na may bata akong maliit, kaya siya akong pinaupo. Ayun, tiyaga lang. At yun, tinatanong noong Fisher Fox, sa grupo ng yung presidente ng Fisher Fox kung asan na daw ako. Tapos yun, sa tinigal-tigal ng biyahe, nakarating po ako ng alas 2:30 doon sa bayan ng Infanta. Tapos pasundo ako doon sa aking inaanak. Yun, naihatid ako doon sa Fisher Fox, sa grupo ng Fisher Fox, ay alas 3:15. Napahinga lang ng konti, nag-talk na rin po agad. Tapos pagkatapos po ng talk, about sa mga maliliit na mga isda, sa mga problema na naranasan, mga payo na ating po ibinigay, ay may lumapit po sa atin o sa akin na napanood daw nila yung vlog ni Sir Marcos TV, shinare ko, at nakita ako doon. At yun, humihingi ng tulong na sana daw ay sila magkita pa ng kanyang nanay na 92 years old. Hindi ko lang po alam, 92 years old at bukas po interviewin ko pa rin. At sana matulungan. So yun po, sinabi ko, wala po ako sapat na pera para po matulungan sila na mapagkita yung kanyang nanay at saka siya na almost 30 years na hindi nagkikita. Abangan po ninyo yung interview ko ngayon sa kanya. At syempre sa mga susunod na yun din po pagkatapos po ng aking talk ay nag-interview rin po ako sa isang Batikan na newscaster dati, pero ngayon nagtatrabaho kahit senior citizen na, nagtatrabaho siya sa LGU at gayon din po siya ay bilang PAMB. Kaya nakakatuwa po at pinalakan tayo at gayon din po about po naman ito sa problema ng mga punduhan o daungan ng mga maliliit na mga isda sa kanilang lugar. At pinaunlakan din po ako ng kapitan ng mga kapitan sa bayan ng Infanta tungkol naman ito sa usapin kung paano nila nasugpo o napatigil napatigil ng karamihan talamak na droga sa kanilang lugar. At abangan po ninyo yung mga kwentong iyan sa aking YouTube channel. Salamat po sa suporta ninyo.